Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah tafsir at tinatalakay na natin yung Suratul Alaq. Yung Suratul Alaq, natalakay na natin yung simula nito doon sa sirah. Pero maganda na mabalikan natin, inshallah. Sa Suratul Alaq, sinasabi nga, hiya awwalu shay'in nazala minal Qur'an, itong kauna-unahang bagay na ibinaba sa Qur'an. At ito nga yung kumbaga yung kauna-unahan na ibinaba, yung 5 naunang aya nito. Pero hindi ito yung kauna-unahang sura na kumpleto na ibinaba. May mga nagsasabi na ang kauna-unahang sura na bumaba ng kumpleto ay yung Suratul Muddathir, yung Ya Ayyuhal Muddathir Qum Fa'andir. At dito sa Suratul Alaq, nang bumaba ito kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay naging propeta. At nang dumating ang Suratul Muzammil, mga ilang araw lang yung pagitan, ay naging sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ang Suratul Alaq, ito ay mayroong 19 na aya. Ito ay mayroong 19 na aya. At nahati ito sa unang bahagi nito, yung 5 unang aya na pinahayag sa Quran. At pangalawang bahagi nito, kumbaga sa buod ng nilalaman nito, pangalawang bahagi, yung kawalang pananampalataya ng tao mula doon sa aya number 6 hanggang 8. Mula doon sa 9 hanggang 19, lahat yun ay tungkol na kay Abu Jahl. Lahat doon ay tungkol na kay Abu Jahl. At nagkakaisa ang mga mufassirun ang tinutukoy dito na mula doon sa ara'ayta alladhi yanha abdan idha salla, ang tinutukoy doon na yanha si Abu Jahl, at yung abad na nagsasala si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So dito nga, bud'un nubuwa ti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa awwalu ma nazala minal Quran, ang Suratul Alaq ang hudyat ng pagsisimula ng pagiging propeta ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at ito ang kauna-unahang mga aya na ipinahayag na kabilang sa Quran. Bud'u nubuwa ti Muhammadin, so dito nagsimula ang tinatawag na Ba'tha, ang pagiging propeta ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ang katagang Islam actually ay maaari nating maunawaan sa dalawang pag-unawa. Islam sa kahulugan ng mensahe ng lahat ng mga propeta, at Islam sa kahulugan ng mensahe ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So parehong tama ito. Kasi minsan may mga pilosopo, so bakit sasabihin halimbawa ng tao, si Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu ang kauna-unahang nag-Muslim, tas mayroong pilosopo, sasagot sa Facebook, magko-comment, ba't hindi ba Muslim si Adan? O hindi ba Muslim si Noah? May mga taong ganun eh. Yung nga sinasabi kong yung abala sila sa ibang tao pero hindi sila naaabala sa kanilang mga sarili, na dapat nag-aaral sila, sumasamba kay Allah, pero yung buhay nila na napaka-miserable, kailangan nilang maging miserable din ang buhay ng iba. So mamimiloso po sila. So yung pagsasabi natin si Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu ang naunang nag-Muslim, technically tama, kasi Islam din, kahulugan din ng Islam ang mensahe ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in contrast doon sa Jahiliyah. Okay, Jahiliyah, panahon bago naging propeta si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at nung naging propeta na siya, panahon ng Ba'tha, yun ay panahon din ng Islam.
Pero syempre, merong mas general na kahulugan ng Islam. Kumbaga sa nasasaklaw nito na panahon, ang mensahe ng lahat ng mga propeta ay Islam. Okay? Pero syempre, depende sa context. At bahala kayong mag-adjust kung ano ba yung sinasabi na Islam nung nagsasalita. Kasi binigyan naman ng tao ng talino. Okay? Binigyan tayo ng talino ni Allah na alam natin kung anong tinutukoy na Islam sa bawat pagkakataon na nagsasalita ang isang tagapagturo o mangangaral. Ito ba Islam sa pangkalahatan na relihiyon ng mga propeta, mensahe ng mga propeta, o mensahe ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sa pamagitan ng pagdating nito ay nagtatapos yung ang tinatawag na panahon ng Jahiliyyah. Siniulat ni Imam Ahmad rahimahullah mula kay Aisha radhiyallahu anha. Nadaanan natin ito pero balikan nga natin. Awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-wahyi ar-ru'ya as-sadiqah fin nawm. Ang kauna-unahang mga kumbaga kapahayagan o nangyari kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang pagkakaroon niya ng mga panaginip na nagkakatotoo. Fakana la yara ru'yan illa ja'at mithla falakis sabh, mithla falakis subh. At wala siyang nakikitang anumang panaginip liban na lamang na ito ay makikita niya ng malinaw na katulad ng umaga. At ito ay mangyayari katulad ng, kumbaga sa kahulugan din ito, mangyayari katulad ng kung gaano kaliwanag ang umaga. So kung ano yung nakita niya mismo sa panaginip, yun ay mangyayari. Thumma hubbiba ilayhi al-khala. At si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay minahal niya ang pagiging mag-isa. Yun na nga yung tumatambay na siya sa Gar Hira. At nananatili siya doon mag-isa. Fakana ya'ti Hira fayatahannathu fihi. Pupunta siya doon sa kuweba ng Hira, fayatahannathu fihi, yung tahannuth nga na tinatawag, ito yung pagsamba sa pag-iisa. Wahuwa at ta'abbud. Yung tahannuth, kahulugan din ito ng ta'abbud, pagsamba, pero yung tahannuth ay isang uri ng pagsamba na ginagawa ng tao habang siya ay mag-isa. Pero nilinaw na natin ng tahannuth, hindi ito masyru. Hindi ito bahagi ng sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oo, ginawa niya. Pero yun nga, katulad ng binanggit ko kanina, kapag sinabing Islam, maring mga hulugan ito na Islam na mensahe ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang kanyang tahannuth na ginawa sa Hira, hindi pa siya propeta noon. At walang pagsasabatas o anumang dalil sa Quran at Sunnah na kailangan itong gawin ng mga Muslim o pinahintulutan ng Muslim na gawin ito. O magiging, ibig sabihin, pahintulutan ng Muslim na gawin ito bilang Sunnah. Kasi kung gagawin naman ng Muslim, walang problema. Pero iisipin niya na ito ay Sunnah, halimbawa yung kambal, o isipin nila, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tumambay sa kuweba pag Ramadan. Tapos si Rashid nawawala. 10 araw. Tulog 10 araw sa kuweba. Kasi akala niya na sunnah, lilinawin natin, hindi sunnah ang tahannuth, yung pananatili sa kuweba. Walang tashri, walang pagsasabatas sa pananatili sa kuweba. Gusto mo pwede, pero hindi mo nga ito pwedeng lalagyan ng hatol na sunnah. Hindi mo ito pwedeng lalagyan ng hatol na sunnah, kumbaga. Fayatahanathu fihi al-layali dawatil adad wa yatazawwadu lidhalik. At nanatili dito si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng ilang gabi at nagdadala siya ng baon. Thumma yarji'u ila Khadijati fayatazawwadu limithliha hatta faja'ahu al-wahi wa huwa fi Gar Hira. Faja'ahu al-malaku fihi. So nga, mananatili siya doon ng ilang gabi, uuwi kay Khadija, kukuha lamang ng ilang baon at magbabalik siya doon hanggang sa dumating ang anghel. At yun nga si Jibril alayhis salam. Faja'ahul malaku fihi, faqala, sinabi ng anghel nang dumating ito sa kanya. At naunawaan natin, nang dumating dito si Jibril alayhis salam kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Hindi siya nagpakita sa anyo na tunay niya na anyo. Na maaring nagpakita si Jibril alayhi salam kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa anyo ng tao. Katulad ng kung paanong nagpakita si Jibril alayhi salam kay Maryam sa anyo rin ng tao. Na nagpakita siya kay Maryam ay nga sa Quran, inilarawan siya bilang basharan sawiya. Kumbaga, tao na nasa hustong edad na. Kumbaga, hindi siya bata, hindi rin siya matanda. Kumbaga, edad siya na kumbaga, balig o mas matanda pa roon. Nasa edad ng maturity. Kasi, paano natin nasabi ito? Kasi 2 beses lamang nakita ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Jibril sa anyo nito. Ayon nga sa mga batayan. Yung una, nung nakita niya si Jibril alayhi salam, na natatakpan ni Jibril alayhi salam yung buong langit. Saan man siya tumingin? Sa north, sa south, sa east, sa west, nando si Jibril alayhi salam. Yun ang una. At pangalawa, nang nakita niya si Jibril alayhi salam doon sa Sidratul Muntaha, doon sa Al-Isra wal Mi'raj. Doon niya lang nakita si Jibril alayhi salam sa tunay na anyo na malaki at merong 300 na pares ng mga pakpak. Pero doon sa Hira, maring maunawaan na nagpakita si Jibril alayhi salam liban pa sa anyo niya na totoo. At nga sinabi niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayon sa hadith na ito, na iniulat nga ni Imam Ahmad, sinabi niya, Ikra. Sinabi ni, sino ba tayo? Ayun, Ikra, sabi ni Jibril alayhi salam, at sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, Fakultu ma'ana bikari. Hindi ako marunong magbasa. So yung Ikra dito, na sinasabi sa konteksto ng pagbasa, o maaari nga sa pag-recite din, pero maaari nating maunawaan ito sa konteksto ng pagbasa. Kasi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung sa kiraan na recitation, kaya naman niya mag-recite. Pero sa pagbasa, yun ang hindi niya talaga alam. Hindi siya natutong bumasa o sumulat. Actually, ilan lamang sa Quraysh ang natutong bumasa at sumulat. Ilan lang. Si Abu Bakar, si Omar, si Uthman, si Ali, sila lang yung mangilan-ngilan na natuto na bumasa at sumulat sa kanila. So sabi niya, ma'ana bikari. Hindi raw siya kabilang sa mga nagbabasa. Kare, fa'il ng kara'a. So ma'ana bikari, hindi ako tagapagbasa. Kumbaga, yung literal na kahulugan nito. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'akadani fagattiya hatta balaga minni al-juhud thumma arsalani. Hinawakan daw siya ng anghel at kumbaga pinisil siya nito o maaaring maunawaan natin niyakap siya nito ng mahigpit hanggang sa kumbaga humigpit ang pagkakahawak nito kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at nang hatta balaga minnil juhud at nang hindi na ito makayanan o matagalan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thumma arsalani, binibitawan siya nung nagpakita sa kanya sa Gar Hira. Faqala ikra, at sinabi nito muli pangalawang ulit, ikra, bumasa ka. Faqultu ma'ana bikari, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi ako marunong bumasa o hindi ako kabilang sa mga nagbabasa. Fagattani pala ito, hindi faguttiya. Fagattani athaniya. At hinawakan siyang muli sa pangalawang beses, hatta balaga minnil juhud, hanggang sa hindi ko na ito makayanan, thumma arsalani, at binitawan niya ako. Faqala ikra, sa pangatlong ulit, sinabi ni Jibril alayhi salam, bumasa ka, at pareho lang sinagot ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma'ana bikari, hindi ako kabilang sa mga nagbabasa. Fagattani thalitha, at hinawakan siya nito ng mahigpit, hatta balaga minnil juhud, at nang hindi ko na ito makayanan, thumma arsalani, binitawan niya ako. At doon sa huling pagbitaw ni Jibril alayhi salam sa kanya, sinabi ni Jibril, ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Magbasa ka sa ngalan ng iyong Panginoon na lumikha, hanggang doon nga sa panglimang aya. At sinabi niya, faraja'a biha tarajjufu biwadirihi,
hatta dakhala ala Khadijata. At yun nga umuwi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na takot doon kay Khadija radiyallahu anha. Faqala, zammiluni, zammiluni. At sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Khadija radiyallahu anha, zammiluni, zammiluni, balutin mo ko. O kumbaga talokbungan mo ko, balutin siya ng tela. Na dito nga sa zammiluni, naunawaan natin na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nakakaunawa o na-interpret niya yung na-experience niya doon sa kuweba bilang supernatural. Kaya ganun yung gusto niyang gawin sa kanya ni Khadija at yung ipapang kasama ni Khadija doon sa bahay. Yung balutin siya ng tela dahil sa sobra niyang takot. Hindi niya maintindihan kung ano yung nangyari, hindi niya naiintindihan kung ano yung nasaksihan niya. Okay, kasi yun nga, tulad ng banggit ko, ano ko lang naman to, hindi to tafsir ha, kumbaga, minsan kasi nasisingit ko yung sarili kong pananaw eh. Kasi kung naiintindihan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tao, yung nakaharap niya doon sa kuweba, ordinaryong tao, hindi magiging ganito yung kanyang pakiramdam. Hindi magiging ganito yung kanyang reaction. So yung kanyang reaction ay nagpabalot siya ng tela sa sobrang takot niya. Sa sobrang takot niya. Fazammaluhu hatta dhahaba anhu arru, at binalot nga siya ng tela hanggang sa mawala sa kanyang takot. Faqala ya Khadijatu maliyeh, sabi niya kay Khadija radhiyallahu anha, o Khadija, ano ang nangyayari sa akin? Wa akhbarahal khabar, at sinabi, kinuwento ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanya yung nangyari sa Ghar Hira, qad kashitu ala nafsi, at sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, natatakot daw siya para sa kanyang sarili. At karugtong nung hadith, faqalat lahu, sinabi ni Khadija radhiyallahu anha, kalla abshir. Sabi ni Khadija, hindi. Kumbaga, mapanatag ka. Kalla abshir, yung literal na kahulugan nito, kumbaga, hindi o hindi ganon, hindi ganyan. Abshir, bagkos ay tumanggap ka ng magandang balita o kaya huwag ka mag-isip ng masama. Huwag ka mag-isip ng masama. Fawallahi la yukhzika Allahu abada. Sumpa ka kay Allah, hindi ka hahamakin, hindi ka ipapahiya ni Allah kahit kailan. Innaka latasilur rahim, tunay na ikaw ay nagdurugtong sa pagkakamag-anakan. Watasdukul hadith, at ikaw ay makatotohanan sa pananalita. Watahmilul kallah, at ikaw ay tumutulong doon sa mga pulubi. Watukirrid duyuf, at ikaw ay magiliw sa mga bisita. Watuinu ala nawaibil haq, at ikaw ay tumutulong sa pagkakamit ng katarungan o karapatan ng mga tao. Yun yung sinabi sa kanya ni Khadija. Thumma talakat bihi Khadijatu hatta atat bihi Waraka bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza. At sinamahan nga siya ni Khadija radhiyallahu anha patungo kay Waraka bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Wa huwa ibnu Am Khadija akhi abiha. At si Waraka bin Naufal, siya ay pinsan ni Khadija, magkapatid ang tatay ni Khadija at yung tatay ni Waraka. Wa kana imra'an kad tanassara fil jahiliyati, siya ay lalaki na nagkristyano nung panahon ng jahiliya. So ito na yung sinasabi ko kanina, na yung Islam, maaaring maunawaan natin na kabaligtaran ng jahiliya. Yung panahon pagkatapos ng jahiliya, nang naging propeta si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maaari nating sabihin na yun ay panahon ng Islam. In contrast doon sa panahon ng jahiliya. At siya ay naging Kristiyano. Si Waraka bin Naufal ay malinaw na binanggit dito na naging Kristiyano. Pero si Zaid bin Amr bin Nufail, yung tatay ni Said bin Zaid, yung bayaw ni Omar bin Khattab radhiyallahu anhu, di ba yung asawa ni Fatima, yung doon sa Omar series,
Yung pagpunta ni Omar bin Khattab radhiyallahu anhu dun sa bahay ng kapatid niyang babae, meron siya narinig dun sa pinto. Nagbabasa sila ng Quran. So yung asawa ng kapatid ni Omar, yun na, si Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail, yung tatay niya ay Hanif. Hindi na nalaman kung siya ba ay Kristiyano o Hudyo, pero siya ay lumalayo sa mga pagsamba ng Quraysh. Hindi siya nakikisali sa kanila. At minsan nang nagkita si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung hindi pa siya propeta. Minsan silang nagkakilala ni Zaid bin Amr bin Nufail at napag-usapan nila yung tungkol sa relihiyon ng Quraysh. At pareho silang hindi nalulugod dito. So si Waraka bin Nawfal, malinaw na siya ay Kristiyano, tukoy na siya ay Kristiyano. Wa kana yaktubul kitaba al-Arabi. At siya ay nagsusulat ng mga aklat sa wikang Arabic. Wa kataba bil Ibriya, bil Arabiya min al-Injili ma syaa Allahu an yaktuba. At si Waraka bin Nawfal, nagtatranslate siya ng mga libro patungo sa wikang Arabic. Mula sa wikang Hebrew, syempre, patungo sa Arabic. Tinatranslate niya yun. Sinusulat niya yung mga kopya ng kasulatan ng mga Kristiyano sa wikang Arabic. Kumbaga, tinatranslate niya. At nabanggit na natin nung nakaraan, ito ay nagpapakita ng mataas na antas ng kaalaman ni Waraka bin Nawfal, hindi lamang sa relihiyon, pati sa grammar, at syempre sa kanyang pag-unawa sa relihiyon. Kasi, kumbaga, yung tinatranslate niya ay malalalim na nakaalaman pagdating sa relihiyon. At sa mga skill nga, katulad na nabanggit ko na dati, sa mga skill sa linguistics, madaling matutunan yung conversation, yung ta'bir. Madaling matutunan yun. Pangalawa mong matututunan yung pagbasa, yung comprehension. At pinakamahirap, yung pagsulat mismo. So, halimbawa tayo, madaling makipag-usap kahit hindi natin native language. Diba? Halimbawa tayo, merong Arabo, makakausap natin sila yung tawag nila Amiya. O ibang sample na may Amerikano dumating, Amerikano. Kasi baka hindi nyo pa na-experience makipag-usap sa Arabo. Halimbawa may Amerikano na lang. Di ba nakakausap naman natin sila kahit Carabao English, nagkakaintindihan naman tayo, naiintindihan nila tayo. So madaling kumbaga yun ang pinaka-basic na skill sa loga, sa language. Tapos pagbasa, medyo advanced na yon. So pag magbabasa tayo, hindi porke nagagawa natin makipag-usap ay naiintindihan natin yung binabasa natin. At pinakamahirap na yung tayo mismo ang magsusulat. Yun na yung pinakamahirap. Kasi maraming factors sa pagsusulat. Merong mga, kumbaga, syntax o paraan na malalaman natin na hindi native speaker yung nagsusulat ng isang sentence o isang article sa wika na yun na kanyang sinulat. Kaya nabanggit ko rin nung nakaraan, yung mga scammer, kapag nag-text sila sa'yo, Tagalog na Tagalog, di ba? Pero kakaiba yung syntax. Magdududa ka na. Tao ba talaga nagsulat nito o ginugel translate lang ito? Kasi yung pagsusulat ay mahirap. Si Waraka bin Nawfal, matanda na siya nung panahon na yon, nang nakita ni Jibril o nakita ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Jibril alaihi salam, kana syaikan kabiran kad umiyah. Matanda na siya at bulag na si Waraka bin Nawfal. Faqalat Khadija, sinabi ni Khadija, ay ibnu isma min ibni akhik. O pinsan, pakinggan mo ang sasabihin ng iyong pamangkin. So yung ibnu akhik dito, so maaring sa konteksto na lang ito ng
Kumbaga, pantawag na lang. Pero maari nating nabanggit ko rin nung nakaraan, kasi si Waraka bin Naufal, ang common ancestor nila ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si Abdul Uzza. So maaring kumbaga sa malayong pamangkin talaga ni Waraka bin Naufal si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero kumbaga kung pamangkin, pwede rin na kumbaga parang katawagan na lang. May tao hindi mo kilala, tawag mo uncle. Sa Bisaya uncle. Ganun din sa parehong konteksto. Sinabi ni Waraka, Ibnu Akhi Matara, pamangkin ko, ano ang nakita mo? Fa'akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima ra'a. At kinuwento sa kanya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang nakita niya. At sinabi ni Waraka, hadan namus. Ito ang namus. Yung nakita raw ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang namus. So nakasagot agad si Waraka bin Naufal. Ibig sabihin, naiintindihan ni Waraka bin Naufal yung nasaksihan, yung na-experience ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi nga, nagbabasa siya ng aklat ng mga Kristiyano. Nagbabasa siya ng mga kasulatan. Ibig sabihin, aware siya at maaari pa nga nating masabi, hinihintay niya. Hinihintay niya ang pagdating ng tao na ito na kakausapin ng namus. At sinasabi pa nga na yung namus, hindi ko ito nabanggit nung nakaraan. Isa sa mga kahulugan ng namus pala, ito ay sa wikang Hebrew. Nang ibig sabihin ng namus, tagapagtago ng mga sekreto. Tagapagtago ng lihim. Kumbaga pinagkakatiwalaan. Ruhul Qudus, na isa sa mga pangalan ni Jibril alayhis salam, di ba? At tinatawag din siya bilang Ruhul Amin, ang espiritu na mapagkakatiwalaan. So sa konteksto na yun, maintindihan natin yung namus. Bakit namus? Yung isa sa tawag kay Jibril alayhis salam. Siyang tagapagtago ng mga lihim. Alladhi unzila ala Musa. Ang namus na ito, siya rin ang pinababa kay Musa alayhis salam. At sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, may karugtong pa pala. Sinabi ni Waraka, laytani fiha jadaan, nawa, sabi ni Waraka, ay meron pa siyang natitirang lakas. Laytani akuno hayyan hina yukhrijuka qaumuk. Sana ay buhay pa ako kapag pinalayas ka na ng iyong mga kababayan. Okay, so sinabi ko nga, si Waraka bin Naufal, aware siya sa mga kasulatan at maaring hinihintay niya talaga ang pagdating ng Mesaya o pagdating ng huling propeta. At nagtanong nga si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nang nalaman niya na palalayasin siya, sinabi niya, awa mukhrijiyahum, palalayasin ba nila ako? Faqala Waraka, sinabi ni Waraka, naam, oo, lam ya'ti rajulun kat bima ji'ta bihi illa udiya wa in yudrikni yawmaka ansaruka nasran mu'ziran. Oo, walang sino mang tao na dumating na dala ang mensahe na daladala mo, liban na lamang na siya ay pininsala. Nga, di ba, lahat ng mga propeta ay pininsala. At ang kauna-unahang naminsala sa kanila, yung kababayan nila. O kung di man nila kababayan, kamag-anak nila mismo. Ba, si Nuh alayhis salam, inaasar siya ng mga kababayan niya. Si Ibrahim alayhis salam, yung tatay niya mismo. Si Lut alayhis salam, yung asawa niya mismo na traidor. Kasi yung mga bading, nalaman ng mga bading na mayroong mga pogi doon sa bahay niya. Kasi yung asawa niya ang nagsumbong. Ayon sa nababanggit ng ilang mga scholar. Kasi magkakalayo naman yung mga bahay noon. So paano nalaman ng mga bading na may mga pogi doon sa bahay ni Lut alayhis salam? May nagsumbong. Munta doon siguro yung asawa ni Lut alayhis salam. Uy, may mga papa, may mga pogi doon sa bahay. Punta kayo. Pwedeng puntahan nga sila doon. So meron traidor sa kanyang bahay. Sino pa ba? Si Isa alayhis salam, syempre yung kanyang mga kababayan na nakipagsabuatan pa sa mga Romano.
Si Musa alayhis salam, di ba, yung mga Hudyo na lagi siyang pinipinsala. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ganun din, ginawa sa kanya sa Quraysh. Kaya nga sinabi ni Waraka bin Nawfal, dahil nga aware siya, familiar siya sa kasaysayan ng mga propeta, nasabi niya na walang sino man ang dumating dala ang mensahe na daladala mo, liban na lamang na pininsala. At kung darating ang araw na yon, ay tutulungan kita ng matinding pagtulong, sabi ni Waraka. Thumma lam yanshab Warakata an tawaffa wa fatral wahi fatratan hatta hazana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima balagana. Pero nga, namatay si Waraka bin Nawfal. Namatay siya, si Waraka bin Nawfal. Kumbaga hindi rin nagtagal, pero kinikilala ng mga scholar na nag-Muslim talaga si Waraka bin Nawfal. Nag-Muslim. Kasi, kumbaga, propeta na sa panahon na ito si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At in-acknowledge niya na ang nakita niya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kuweba ay si Jibril alayhis salam. Na ibig sabihin, naniniwala din siya na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sugo ni Allah. So maaari nating paniwalaan na si Waraka bin Nawfal ay nag-Muslim din, inshallah. Kasi doon din mismo sa sinabi niya na kung palalayasin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tutulong siya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi na nabanggit yung ulat ng kanyang syahada. Okay? Pero, maaari na nating maunawaan mula rito na siya ay nag-Muslim, inshallah. So ito yung mga nangyari sa unang araw ng pagiging propeta ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At pagkatapos ito ay naputol ang pagdating ng wahi. At natalakay na natin ito sa sira. Lalaktawan na natin ito. Yung mga panahon na nandun siya sa ibabaw ng bundok at naiisip niya na tumalon sa bundok kasi hindi niya alam kung anong gagawin niya sa buhay niya. Lalaktawan na natin yun at tatalakay na lang natin inshallah yung kahulugan ng mga aya na ito inshallah next week. So tutuloy natin ito inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.